So, hello mga friends, mga mahilig sa gitara. Ito na yung vlog ni Everything Under the Sun. Ito na yung ah, episode natin na part na hardware and dito sa kanyang controls and functions or parameters ng ating smart guitar. Donor Hush I Pro. So ito na lang ang ikabit ko muna para sa lap, para magkaroon tayo ng maipatong natin maayos ang gitara o stand. So ito hindi muna natin ikabit. Ito lang para makita natin. So una nating talakayin ay itong hardware niya. Kung titingnan mo ang action niya, so medyo kailangan ko pa ng konting drop nito sa string. Kaya ang diskarte niyan, kasi may saddle ito. Sa mga Pro X, iba na yung saddle niya, parang mga ano na, yung sa mga Jackson guitar or ano pa yung isa yung nalimutan ko. Yung may mga automatic adjust na ito pwede mo ma-adjust, pero di ko maintindihan itong saddle kasi mag-adjust ka dito, taasan, baba. Wala din kasi nakapatong, oh. Mataas ito. So, ang mangyayari dyan, dito ang diskarte niyan. So, may ano ito, may rod na itong tools niya na iikot na din papunta clockwise. At clockwise para ito, magbibin itong medyo magkaroon ng convex or concave o convex ba yan? Baga, itong neck na to ay medyo tataas, angat para lalapit siya sa string. Kasi hindi man itong string pwede natin lapit kung dito, parang hindi sigurado kasi mataas ito. Whereas na lang kung tanggalin natin itong string, tanggalin itong plastic na bridge na yan at i-sanding, ililiha kung kukunan ng mga siguro mga as much as possible para hindi delikado o mga 1 mm. Kasi pag masubrahan wala na, kasi magbabuzz ito. Pag yan magbabuzz wala na. Masasayang yung guitar. At sa tuning, hindi mo siya mapihit ng kamay, kailangan mo talaga nito. Itong tuner Kenya na Allen dyan. So dito yung para sa cord plug, power cord niya para sa amplifier kung gusto mo isaksak doon sa amplifier. At ano pa ba dito? Siguro ayaw ko tong gauges na nilagay nila sa, depende kasi sa player. Kasi ako gusto ko yung malambot lang. Kasi hindi man ako araw-araw nagigitara. Pag kung araw-araw kasi nagigitara at gitarista ka talaga, ako hindi man ako gitarista. For ano lang, for fun. For time pass. Kasi maganda naman mag-relax lang dito. Kaso lang pag mag high action ay medyo stressful dito sa mga ituturo natin. Pero naman kung malakas yung grip mo. So yes, ano pa ba? Wala na yata. Itong baliktad ang pagkakabit ng string. Dito yung ano niya, yung ulo niya. Dito dun sa dulo yung higpit. Kakabitan ng string. So ilang fret ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fret. Ang iba abot pa na yata ng 24, 22. Pero ang sa akin lang naman yung habol ko nito ay makatunog lang ng magandang effects. So yes, subukan na natin sa effects. So ito yung power on. Yan.
nagdi-display ng kanyang bypass. So sa bypass, ang tunog lang dyan, kasi hindi ko pa ito maano kasi, madirekta dyan sa, marinig nyo yung tunog dyan sa live kasi wala pa akong interface kasi kailangan ko mag line in dun sa audio interface. Baka next month pa. So explain ko lang dito. Bypass, ang tunog dyan, raw sounds lang, yung guitar lang na normal dry. At dito pala yung headphone jack. Ito yung kasama niyang headphone pala. Ito yung pinaka-headphone niya. At yung standard na TRS headphone jack 3.5 ba? Yeah, 3.5 ba yan? Itong USB-C para sa charger. Sinubukan ko yung sa i-direkta sa iPhone, pero siguro yung lightning cable ko ay yung cable ko ng iPhone ay pang charge lang, baka walang audio dun. So kaya hindi lumalabas dito sa iPhone. So pag on mo dyan, bypass, unang pihit dito sa edit, itong baba na itong control knob na to, sa taas na yan ay yung air boost, tone boost, at save pag mag-edit ka sa gusto mong arrangement o parameters ng inyong equalizer o effects, ay dito pwede mo save. At ito Bluetooth para sa music kung gusto mo mag-backtracking, mag-jam sa YouTube ng mga musical instrumental. Connect ka dito sa Bluetooth. At ito yung power switch, on and off, edit, select, value, master volume. So pag di kasi maklarong kasi madilim ang dito sa LCD, pero subukan mo makita nyo. Switch ko to. Ayan, nakita nyo PO1. So preset number 1. So pag preset number 1, punta ka sa edit, lalabas dyan sa taas yung selection ko, reverb, delay, echo, and iba-iba yung mga ano pa dito, mga multi-boss, reverb, compressor, at maliit. So basta pag mag-switch ka dito sa edit, lalabas yung presets number 1. Mag-select ka ng category niya sa division na sa reverb o yung ano ba yan, yung groups of effects, para ma-determine mo kung may division siya, pa-determine reverb, dyan lang siya sa reverb. At meron siyang indication na ito parang shaded na rectangular shape na may shade. Dito ka sa value mag-adjust, or either taasan mo yung, halimbawa sa echo, para madali natin maintindihan, echo, kasi yung kita may echo. Value, taasan mo yung, pag value, taasan positive, negative, o pataasan mo value, mas malakas yung reverb, parang room niya o whole. Parang wide ang sounds, pero medyo na may lalim, at saka mayroong parang bounce. So yung master volume, yun lang naman yung pinaka main source ng volume, potentiometer. So wala namang ang iba kasi yung presets ito 1:10 presets yung mga naka-program niya sa kanya. Parang ang nagustuhan ko lang dalawa. Kasi sa akin lang naman acoustic, classical sounds, tapos acoustic na medyo gusto ko yung body, may body siya, at mataas konti ang bass, tsaka konting kalansing, tapos sa mid, so bass, treble, and mid, at high, yun na naman kailangan. Tapos konting delay, may konting delay, konting delay, at saka reverb. So yun lang naman ang gusto kong set ng settings ng gusto kong effects.
Ang iba, pwede naman sa mga dynamics at iba pa. Depende sa mga artist. Pero sa akin ay, ano lang naman, for fun lang. So, pwede ka rin mag-download nito ng software yata doon sa computer at pwede mong kasi may bakante pa itong data doon sa dulo na blanco. Pwede kasi mag-preload. Di ko alam kung paano siya i-format doon sa loob nito sa computer niya. At sa maintenance nito, dali lang, tanggalin mo ito yung battery. Pag siyempre battery yan, may limit yung mga battery dito ang tanggal. Ang battery niya may model, may square. Meron siyang mga harness dun sa loob. Inisip ko nga yung sa dati yung may 9 volts, mas maganda pa yata yung may 9 volts. May 9 volts kasi pwede mo siyang hindi ka na magtanggal, palitan mo ng battery. Or may rechargeable naman ng mga 9 volts battery ngayon, USB. Kasi naisip ko una kasi may ano na kasi siya, may effects. Wala, hindi man ako sisi na Ang inisip ko lang yung kasi pag raw sounds ka lang ng guitar, kailangan mo talaga ng effects. Kung hindi ito high pro ang binili mo, doon ka sa yung mga Donner Hash number 1 model, yung pinakauna, raw sounds lang na guitar. So ang mangyayari dyan, pag raw, bibili ka naman uli ng pedal, yung mga stepping board pedal, tapos ang daming mga harness, wire, parang spaghetti na. So as much as possible yung simple lang, kaya ito minimalist. Gusto ko kasi pwede mo siya madala, travel guitar nga, ang gaan, tapos pwedeng ikaw lang makinig, pwede mo rin i-amplify. So hindi ko na lang ipagkita yung pag-adjust ko sa action kasi dito lang naman niya pihitit para bumaba lang naman to, wala namang interesting nun. O normal lang naman yun sa mga gitara, adjust pataas, pagbaba. So maraming nilalabasan ng mga gitara, yung sa laba sana maganda din, pero may isa parang may bilog na switch. Pindutin mo parang nasa ilalim yung sounds niya. So support this channel mga friends at salamat at hanggang doon lang siguro. Wala namang iba pang highly technical dito at saka hindi naman tayo tech sa masyadong advanced na mga ganitong klaseng smart guitar kasi hindi man tech. Basta ang importante yung basic lang. So sa mga control na, basahin nyo lang dyan, edit, select, value. Kung di pa rin nyo makuha, kung gusto nyo mga ganito, punta na lang kayo sa YouTube. Marami mas maganda doon ang explanation niya. So hanggang dito lang muna at don't forget to subscribe, like and share everything under the sun. Over and out.